Malapit na ho ang eleksyon. Ano po, madami nagtatanong sa akin, sino, kasi iniisa-isa ko lang yung mga senador mga kababayan. Talagang may Abalos po ako, no? Ngayon, bakit Abalos, Mark? Dahil ba nasa alyansa? Sabi ko nga ho hindi lahat ng taga-alyansa ay aking iboboto. Piling-pili lang po. 5 o mga 4, 5 ang aking iboboto sa alyansa. Pero panigurado po mga kababayan, kasama dyan si Benhur Abalos. So, tingnan nyo naman ho mga bossing. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, may mga hulihan din. No? Kaya lang, yung mga small time, yung mga kaya nilang katukin, tok, 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 nandyan na po si Chris Ulo, kaibigan po natin yan, supporter din po ni Pangulong Bongbong Marcos. Iinggitin po tayo niyan si Chris Ulo, no, na ating kaibigan kasi sila nandoon sa loob ng Malacanang. Suportahan niyo po yang si Chris Ulo. Boss, salamat sa pagbisita dito sa ating channel. Ayan po, yan po yung nakasulat sa Chris Ulo. Yan po mismo yung itatype nyo para hanapin yung kanyang channel. Naku, napakasaya po niyang mag-vlog. Eto, panahon po ni Benhur Abalos, mga kababayan, tingnan nyo naman po yung mga nahuhuli. Hindi ito kagaya nung tipo bang mala Duterte style na oplan tokhang tayo, lahat ng makatok. Yun ang huli. Pero yung malalaki, yung sinasabi nga na Michael Yang hanggang ngayon wala pa din di ba? Hindi pa din nahuhuli. Pero po, nung nag-umpisa sa pamumuno, no, si Pangulong Bongbong Marcos, tapos katulong si Benhur Abalos, mga kababayan, kalahating bilyon. Sa Davao nga, kung di ako nagkakamali, 44.4 million yung nahuli doon. Kagaya na lang yan, 13.3 billion. S na lang sabihin ko, sis in Batangas. Yung mga ganyan mga kababayan, ang tunay na nagseserbisyo. Ang mga DDS lang naman ang galit dyan. Di ba? Ang mga DDS, kung ano-anong mga ini-issue kay Benhur Abalos, kung ano-anong mga sinasabi kay Benhur Abalos, kesyo daw nagkamali yung pulis, etc., etc. Sabi ni Magnate, noong panahon ni Bato, kinatay sa loob ng krame yung Koreano na negosyante. Di ba? Vicky De Villa, ako rin Sir Mark, pero si Abalos at Binay ang nangunguna sa amin. Basahin lang natin to ng mabilisan. Sabi dito, mga kababayan, Manila, Philippines, baka sabihin nyo, naku Mark, hindi naman totoo yung mga pinapakita mo sa amin na mga accomplishment ni Abalos. S with the estimate street value of 13.3 billion was seized at a police checkpoint, Alitagtag, Batangas. Yesterday, kasi ito nung kailan pa, Abril pa yata, kailan pa babalita yan. Tingnan natin kung kailan to. Kailan to? Saglit lang, atras ko lang. Abril, isang taon makalipas. The illegal drug weighing around of 200 or 2,000 kilos were loaded in a passenger van that was pulled by police in Barangay Pinagkrusan. Ganyan yung mga talagang tumatrabaho. Ano po? Kasi doon sa dating Pangulong Duterte, ang sinasabi nila, naku, kaya naman mga nag-oplan, tokhang yung mga yan, para pangalagaan lang yung kanilang negosyo. No? I-abolish yung kanilang mga kalaban. Di umano. Di ba? Pero eto mga bossing, wala tayong mga naririnig na mga napatay, wala tayong mga naririnig na mga nanlaban. Di ba? Pero unti-unti pong nauubos yung droga. Ewan ko lang doon sa mga lugar ng mga DDS. Parang hindi nauubusan ng droga. Baka sila yung nagbebenta doon, mga kababayan. Kasi biruin nyo ang Pilipinas ngayon, tahimik. Walang yung mga tokhang-tokhang na ganyan na mababalita mo, nanlaban, yung kapitbahay namin, hindi naman adik, sasabihin nila, nanlaban. Wala akong mga ganon, mga kababayan.
Di ba? Pero yung mga DDS, paulit-ulit sila sabi, naku, ang daming droga sa amin. O, baka kayo na yung user at pusher dyan. No? O baka kayo yung talagang mga gumagamit. Kasi ang dami ho nilang mga nakikitang imagination, mga kababayan. Di ba? Samantalang, ito po, ang gobyerno, bulto-bulto, billion-billion po ang mga nakukuha, ang mga nakuhuli. O, ito pa. Saan pa ba yan? O, ayan. Di ba? Kaya po, ayan dun sa balota, napakadali pong hanapin nung Abalos. Nangunguna ho, AB o A, nandun sa unang-unang listahan. Simpleng-simple, mga kababayan. Sabi ni Makers, doon sa TikTok, paano mauubos? Si FF do si Makers. Paano mauubos? Andun yung mga drug lords. Di ba? Mga bossing? Lahat ng video mo, dina-download ko, Sir Mark, kasi wala kaming internet sa bahay pag umuwi ako. Sabi ni Sir Eddie. Naku, salamat po, sir. No? Bit-bitin niya si Abalos sa Mandaluyong. Sure yan, sabi ni Roldan. tingin ko ang vice-presidente ang sigurado doon sa Mandaluyong. No, kung ano-ano na ho ang sinasabi. Pag si Abalos nangampan niya, mga kababayan, mismo sigurado rekta po doon sa doon sa plataforma de gobyerno. Pero kapag ang vice-presidente kinakampanya ho yung kanilang mga senador, mga bossing, anak ng tinapa, parang may tama. Parang sok pa talaga doon sa Mandaluyong. Biruin mo, talagang mumurahin. Kunyari, kagaya nung nangyari sa Maynila. Di ba? Yung Apple Nieto. Sino ang kalaban nun? Si Joel Chua yata. Na nangunguna po doon sa hearing ng good governance o good government sa Congress. Aba, anak natin na po, sabi ng Vice Presidente, Apple Nieto, hawakan mo, kunin mo tong mansanas, isaksak mo sa bunganga ni Joel Chua hanggang mamatay daw. Biruin mo, ganun ba mga kampanya, mga kababayan? Eto po, sa alyansa, hindi ko po lahat gusto yung mga nasa alyansa. Pero eto po, kagaya nila Benhur Abalos, lahat ng nasa alyansa, plataforma de gobyerno ang ilalatag sa inyo. Kaya lang, si Benhur Abalos, mga kababayan, talagang pasok yan sa iboboto ko ho. No? Sabi ni Chris, Shiro Kansaki, utak kriminal. May sayad si Sara, sabi ni Dayan Asuncion. Sabi ni Vicky De Villa, maraming salamat nga pa sa lahat ng nanood ng Big Five kasi lahat ng mga sinasabi nilang 5 ay totoo. Salamat po. Naku, suportahan niyo po yung Big Five mga kababayan. Tuwing Miyerkules po, tingin ko magiging na yan. Magiging tuwing Miyerkules na yung Big Five. Sabi ni Marichu, Pilar, totoo po, maganda ang palakad sa lugar ng Mandaluyong ni Abalos. Number 1 dito sa aming lugar, sa Mandaluyong. Anyway, mga bossing, basta wag nyo na lang kalimutan niya si Abalos. Tingin ko naman karamihan sa inyo iboboto yan. At malabong, malabong malaglag ho yan.